Alam mo ba na may isang bansa sa Southeast Asia na tahimik lang pero unti-unting nagiging sentro ng pinakadelikadong banggaan ng mga bansa sa buong mundo? At hindi ito tungkol sa missile, hindi rin ito tungkol sa digmaan. Ito ay tungkol sa isang away sa loob ng gobyerno. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, impluensya at geopolitics. Isang banggaan ng dalawang makapangyarihang pamilya. Isang political feud na kayang magdesisyon kung kanino kakampi ang Pilipinas kapag pumutok ang gyera sa Asya. Sa video na ito, aalamin natin kung paanong ang labanan ni Marcos at Duterte ay maaaring makaapekto hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Asia-Pacific region. Tatalakayin natin ang labanan ng Marcos at Duterte na kayang magpabago sa buong Asya. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe for more contents like this. Let's get started. Isang bansa ang nasa gitna ng bagyo. Sa kasalukuyang panahon, iilan lamang ang mga bansa sa Southeast Asia na kasing halaga ng Pilipinas sa usapin ng geopolitics. Hindi ito dahil sa laki ng ekonomiya o lakas ng militar, kundi dahil sa lokasyon at papel na ginagampanan nito sa lumalalim na tunggalian sa pagitan ng Estados Unidos at China. Habang umiinit ang tensyon sa rehiyon, isang krisis ang unti-unting nabubuo sa loob mismo ng pamahalaan ng Pilipinas. Isang political feud na may potensyal na magpabago ng direksyon ng bansa at ng buong Asya. Mula Uniteam hanggang Open War. Ang Pilipinas ay pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., habang si Sara Duterte naman ang kasalukuyang pangalawang Pangulo. Noong 2022 elections, parang pelikula ang kwento. Dalawang makapangyarihang pamilya, dalawang dating presidente, isang alyansang tinawag na Uniteam. Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at si Sara Duterte, anak ng dating strongman president. Pinag-isa nila ang North at South. Pinag-isa ang boto. Pinag-isa ang kapangyarihan. At nanalo sila, landslide. Pero kabida, ang coalition of convenience hindi tumatagal kapag nagsimulang magbanggaan ang interes ng bawat panig. Sa papel, sila ay dapat magtulungan upang patakbuhin ang bansa. Ngunit sa realidad, ang kanilang relasyon ay naging malamig, tensyonado at kalaunan ay may lumantad na hidwaan. Ang dating alyansa na nagdala sa kanila sa kapangyarihan ay tuluyan ng gumuho. Ang pahayag na yumanig sa bansang Pilipinas. Ang hidwaan ay umabot sa rurok nang magbitiw si Vice President Sara Duterte ng isang pahayag na ikinagulat ng publiko. Sa isang live online broadcast, sinabi niya na kung may mangyayari sa kanyang masama, may nakaabang umanong papatay sa Pangulo ng Pilipinas. Para sa bansang sanay sa drama ng politika, masasabi nating ibang level na ito. Hindi lang ito patutsada, hindi lang galit. Ito ay direktang pagbabanta mula sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa laban sa mismong Pangulo. Sa puntong ito, ang political rivalry ay naging isang usapin ng pambansang seguridad. At doon nagsimulang magtanong ang buong mundo. Ano ang nangyayari sa Pilipinas? Ang unang bitak, Department of Defense. Dito nagsimula ang unang lamat sa relasyon ng ating presidente at vice-presidente, mga kabida. Gusto ni Vice President Sara Duterte ang Department of National Defense, isang posisyon na may kontrol sa military, security at strategy. Pero hindi iyon ang ibinigay sa kanya. Sa halip, napunta siya sa Department of Education. Mula noon, unti-unti nang lumala ang tensyon, mga aligasyon ng misuse of funds, mga investigasyon, mga na-detain na close aid. Pero hindi pa dyan magtatapos ang hidwaang ito. Dalawang pamilya, dalawang direksyon. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa isang napakahalagang lokasyon sa Asia Pacific,
Ito ay malapit sa Taiwan at nasa gitna ng South China Sea. Dalawang lugar na itinuturing na pangunahing flashpoints sa pagitan ng China at ng Estados Unidos. Sa oras na magkaroon ng malaking sigalot sa rehiyon, ang papel ng Pilipinas ay magiging kritikal. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., mas pinaigting ang relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos. Pinalawak ang defense agreements at pinahintulutan ng mas maraming rotational presence ng US military sa bansa. Sa kabilang panig naman, si Vice President Sara Duterte ay nananatiling bukas sa mas balansing relasyon sa China at patuloy na nagsusulong ng pananatiling neutral sa tunggalian ng mga superpower countries. Ang magkaibang pananaw ng dalawang lider ay hindi hiwalay sa kasaysayan ng kanilang mga pamilya. Ang pamilya Marcos ay may matagal ng ugnayan sa Estados Unidos, habang ang pamilya Duterte ay kilala sa mas malapit na relasyon sa China noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang political feud na ito ay refleksyon ng mas malalim na banggaan ng ideolohiya at impluensya, ang tahimik na labanan. Ang South China Sea ay patuloy na pinagmumulan ng tensyon. Ang China ay agresibong iginiit ang malawak nitong territorial claims, habang ang Pilipinas ay patuloy na hinaharap ang panghaharas nila sa dagat. Sa kabila ng favorable decision ng International Court para sa Pilipinas, limitado pa rin ang kakayahan ng ating bansa na ipatupad ito ng mag-isa. Ang Pilipinas ay hindi ordinaryong bansa sa geopolitics. Tayo ay dating kolonya ng United States, malapit sa Taiwan, nasa gitna ng South China Sea at may treaty alliance sa Amerika. Sa madaling salita, frontline state ang Pilipinas kapag nagkagulo ang China at United States. Habang nag-aaway ang mga politiko, sa ating mga dagat ay may ibang labang kinakaharap ang ating mga kababayan. May mga Filipino patrol ships tayong hinahabol, nakakaranas ng water cannon attacks at sideswiping. Pati na rin ang multiple harassments galing sa China. China claims the whole South China Sea gamit ang tinatawag na 10-dash line. Isang claim na tinanggihan ng United Nations Court, isang ruling na hindi tinanggap ng Beijing. At ang Pilipinas? May maliit na navy, may limitadong kakayahan, at may malaking pangangailangan sa suporta ng alyansa. Kung wala ang Amerika, ano ang mangyayari? Ang United States ay matagal ng security backbone ng Pilipinas. Bagamat matagal ng kaalyado ng Pilipinas, ang tiwala sa security guarantees ng Amerika ay nasusubok pa din. Sa ilalim ng administrasyon ni Donald Trump, ang Pilipinas ay tinamaan ng mataas na tariffs. 19% tariff sa exports ng Pilipinas. Walang special treatment sa kabila ng pagiging strategic ally. Ito ay nagbukas ng mga tanong kung hanggang saan ang commitment ng Amerika sa ating bansa. Makakaasa pa ba talaga tayo sa Amerika? Habang nagiging mas hindi tiyak ang papel ng Estados Unidos, patuloy namang pinalalawak ng China ang impluensya nito sa pamamagitan ng ekonomiya at diplomasya. Ang mga alok na investment at kooperasyon ay maaaring magdala ng panandaliang benepisyo, ngunit may kaakibat na pangmatagalang implikasyon sa soberanya at seguridad ng ating bansa. Ang ICC at ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng International Criminal Court ay lalong nagpaigting sa hidwaan ng Marcos at Duterte. Sa halip na pahinain ng pamilya Duterte, ito ay nagdulot ng mas malawak na simpatya at suporta para kay Sara Duterte. Kasabay nito, bumaba ang popularidad ng kasalukuyang administrasyon. Noong inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dinala sa The Hague dahil sa ICC warrant, akala ng marami ay tapos na ang impluensya ng mga Duterte. Pero kabaliktaran ang nangyari. Tumaas ang simpatsya, lumakas ang galit sa administrasyon at mas lalong naging popular si Sara. Para sa Duterte camp, ang pag-aresto ay hindi hustisya kundi panghihimasok at pagsuko ng ating sariling karapatan bilang bansa.
Isang tanong na walang madaling sagot. Sa ngayon ay ito ang realidad, mga kabida. Ang Marcos ay pro-US ang sinasandalan, habang ang Duterte naman ay patuloy sinusulong ang China-friendly neutrality. Pero sa kabila nun, ang United States ay may unpredictable leadership at nananatiling question kung makakaasa ba tayo sa kanila kapag nagkagulo na. Habang ang China ay patuloy ang aggressive expansion sa ating mga teritoryo. Ikaw, kabida, ano sa tingin mo ang dapat gawin ng mga nasa pwesto? Patuloy ba tayong sasandal sa United States at sa kanilang suporta? O ibabaling ang atensyon at makipagkaibigan sa bansang China? Ang papalapit na halalan at ang desisyon ng bansa. Habang papalapit ang 2028, mas lalong umiinit ang laban. Ang political feud na ito ay nagiging sentral na issue. Ang boto ng mamamayan ay hindi lamang pagpili ng lider, kundi pagpili rin ng direksyon ng bansa sa gitna ng isang pandaigdigang tunggalian ng kapangyarihan. Ang magiging hakbang ng Pilipinas ay may direktang epekto hindi lamang sa sarili nitong kinabukasan, kundi sa buong Asya. Bilang isang strategic frontline state, ang anumang pagbabago sa posisyon nito ay maaaring magpabago sa balanse ng kapangyarihan sa Asia-Pacific. Kung manalo si Sara Duterte, posibleng magbago ang standing ng Pilipinas sa China. Kung manatili naman ang Marcos-aligned leadership, lalalim pa ang ating alliance sa US. Sa huli, ang tunggaliang Marcos Duterte ay hindi lamang kwento ng personal na alitan o ambisyon sa kapangyarihan. Ito ay salamin ng isang mas malalim na krisis, isang bansang nahahati sa gitna ng pandaigdigang banggaan ng mga superpower countries. Sa panahong ang pananatiling neutral ay lalong nagiging mahirap, ang Pilipinas ay kailangang pumili ng landas na tatahakin kung saan mamamayani pa rin ang ating kalayaan. Hindi lang ito kwento ng dalawang pamilya, hindi lang ito drama ng politika. Sa mundong ang digmaan ay hindi laging nagsisimula sa putok ng baril, kundi sa mga desisyong pampolitika, nananatili ang tanong, handa na ba ang Pilipinas sa magiging kapalit ng direksyong pipiliin nito? Mananatili ba tayong nakatayo sa gitna o mahahatak tayo ng puwersang mas malakas kaysa sa atin? Kayo na ang humusga. Ano sa tingin nyo ang kailangan nating gawin? Bilang Pilipino, bilang bansang nangungulila sa matinong pamumuno, walang bahid ng kasakiman at tunay na may malasakit sa bayan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!